Mapagpalang araw po sa inyong lahat. Welcome to DJ Sean Stories. Turn on your notification bell, like and subscribe para sa crime stories araw-araw. Trabaho ng mga pulis na protektahan ang mga tao at arestuhin ang mga tao nagkakasala sa batas. Pero sa ating storya ngayon, mismong mga pulis pa ang mga sospek sa mga karumal-dumal na krimen. Ang unang babaeng biktima sa ating kwento ay kinilalang si Pim Chadorm Poy Samay, 30 years old, o tawagin na lang nating Pia. Si Pia ay nagmula naman sa Kalasin, Thailand. Bata pa lamang si Pia, mulat na siya sa hirap ng buhay na dinadanas ng kanyang pamilya. Kaya naman, teenager pa lamang siya ay nagsimula na siyang magtrabaho sa iba't ibang mga lugar. At nang nakaipon na nga si Pia ng sapat na pera, ang dalaga ay nagtayo ng kanyang sariling negosyo. Nagtinda si Pia ng mga beauty at cosmetics products sa kanyang inuupahang pwesto. Ilan nga sa mga paninda ni Pia ay whitening soap, lotion, cream, pills at iba pa. Hands-on nga si Pia sa kanyang negosyo at halos buong araw siyang nasa kanyang shop. Masipag din mag-post sa Facebook si Pia kung saan niya ipinopost ang magagandang feedback ng kanyang mga customers sa kanyang mga paninda. At dahil nga dito, mas lalong dumami ang customer ni Pia. At hindi nga nagtagal ay nagkaroon na din si Pia ng mga resellers. At kalaunan, pinasok na nga din ni Pia ang online selling sa pamamagitan ng pagpo-post ng kanyang mga paninda sa Facebook. At kalaunan din nagtinda na si Pia ng mga branded bags, alahas, damit at iba pang mga produkto. Isa naman sa mga customer ni Pia ang napalapit sa kanya. At ang customer na lalaki ay kinilalang si Song Claude Bungsong, 33 years old o tawagin na lang nating Ben. Si Ben ay nagmula naman sa Yang Talat, Thailand. Isang scholar nga si Ben sa Royal Police Cadet Academy. Matapos mag-aral, formal ngang naging pulis si Ben. Noon pa man, conscious na si Ben sa moreno niyang kulay. Kaya naman naengganyo nga ang lalaki na subukan ang whitening soap at lotion na paninda ni Pia. At dahil nga sa paulit-ulit na pagbili ni Ben sa shop ni Pia, naging malapit ang dalawa sa isa't isa. At hindi nagtagal nang nahulog na nga ang loob ni Ben kay Pia. Nung una, hindi binibigyan ng pansin ni Pia ang pagtingin sa kanya ni Ben dahil nakapokus ang atensyon ng dalaga sa kanyang negosyo. Ganun pa man, ipinakikita ni Ben kay Pia ang kanyang paghanga at magandang hangarin kay Pia. At taong 2013 na naging magkarelasyon na nga sina Ben at Pia. At makalipas ang isang taon, nagpa siya na ang magkasintahan na magpakasal. Matapos nga ang kanilang kasal, nanirahan na sina Pia at Ben sa dalawang palapag na bahay sa Bangkok. Ang bahay nga ay regalo sa mag-asawa ng nanay ni Ben. At taong 2015 naman nang nagdalang tao si Pia. At kahit na ganon, hindi tumigil si Pia sa kanyang pagtitinda online. At makalipas ang ilang buwan, nang ipinanganak na ni Pia ang kanilang anak ni Ben na isang babae. Madalas namang mamasyal si Pia at kanyang mga anak kasama ang kanyang mga kamag-anak sa iba't ibang mga lugar. Naging maluho nga din si Pia at nahilig sa mga branded na gamit tulad ng mga bag. Samantala, ang asawa naman ni Pia na si Ben ay na-promote bilang police lieutenant at nadistino bilang chief deputy inspector sa Wang Tong Lang Police Station. At kung titingnan, masasabi ngang perpekto na ang pagsasama at relasyon ng mag-asawang Pia at Ben. Subalit ang lahat nga ay unti-unting nagbago dahil tila ba nagkaroon na ng distansya sa isa't isa ang mag-asawang Pia at Ben. Si Pia kasi ay naging hands-on mom at negosyante. Habang si Ben naman ay mas naging busy sa trabaho dahil sa bago niyang posisyon. At dahil doon, nagkaroon na ng hindi pagkakaintindihan ang mag-asawa. At nang nagkaroon naman ng pandemya, naapektuhan nga ang kinikita ni Pia sa pagbebenta. Simula nga noon, madalas nang pag-awayan ni na Pia at Ben ang pera. Napansin kasi ng pulis na medyo naging maluho na ang kanyang misis, kahit na minsan ay walang kita ang shop. Pinagkakagastosan na din ni Pia ang pagpapaayos ng kanyang muka at katawan. May pagkakataon din na nasasaktan ni Ben si Pia sa tuwing sila ay mag-aaway.
At kapag gano'n na nga ang sitwasyon, inaalis ni Pia ang kanilang anak ni Ben sa kanilang bahay at nagpupunta sa bahay ng kanyang mga magulang. Subalit kalaunan, susuyuin naman ni Ben si Pia na umuwi sa kanilang bahay. At agad namang babalik ang negosyante sa poder ng kanyang mister. Ang palagi kasing iniisip ni Pia ng mga panahon na iyon ay ang kapakanan ng kanyang anak. Ilang beses pa nga naging ganon ang setup ng mag-asawa. Pero madalas na pinipili pa din ni Pia na manatili sa poder ng kanyang asawa. At May 2020 na nagkaroon nga ng malaking pagtatalo sina Pia at Ben dahil sa pera. Gusto kasi ni Ben na wag nang maging masyadong maluho si Pia, lalo na at nagpapadala pa ito ng pera sa kanyang nanay na may sakit. Katwiran naman ni Pia, ang pera ay mula sa kanyang pag-online selling. At sa tindi nga ng alitan ng dalawa, nagawang tutukan ni Ben si Pia ng baril na ginagamit niya sa kanyang trabaho. Kaya naman, umalis uli si Pia sa kanilang bahay kasama ang kanyang mga anak. Pero makalipas ang ilang linggo, bumalik muli si Pia sa bahay nila ni Ben. Pero ang magulungan setup ni Pia at Ben kalaunan ay nagtapos sa nakakalungkot na isang krimen. June 20, 2020, bandang alaunan ng madaling araw, nang bigla na lamang nagising si Ben dahil sa kanyang narinig na putok ng isang baril. At pagtayo nga ni Ben, bumaba siya sa unang palapag ng kanilang bahay. At laking gulat nga ni Ben na nakita niya ang kanyang asawang si Pia sa kanilang sopa na puno ng mga dugo. Agad namang tumawag si Ben ng mga pulis at ambulansya. Dali-dali namang dumating ang mga pulis at ambulansya sa kanilang bahay. At nandatnan nga ng mga pulis si Pia, may nakatalukbong na tela sa kanyang labi. Sinuri naman ng medic si Pia at inineklara nga siya na wala ng buhay. Ang biktima ay nagtamo ng isang tama ng bala sa kaliwang parte ng kanyang ulo. Agad na dinala ang labi ni Pia sa ospital para sa mailalim sa autopsy. Hindi naman natagpuan ng mga pulis ang baril na posibleng ginamit sa nangyaring krimen. At ayon nga sa salaysay ng asawa ni Pia na si Ben, sinabi niya sa mga pulis na kinuha ni Pia ang sarili niyang buhay. Ayon din kay Ben, ang baril na ginamit nga ng kanyang asawa ay isa sa kanyang mga service firearm na nakatago sa kanilang bahay. Ayon pa kay Ben, si Pia ay may pinagdadaanan na mabigat na problema ng mga panahon na iyon. Inimbitahan naman si Ben sa police station para formal na magbigay ng kanyang salaysay. At ayon nga kay Ben, June 19, 2020 ng gabi nang siya ay nakauwi mula sa kanyang trabaho. Sira ang doorbell ng kanilang bahay at walang susi si Ben sapagkat bagong palit ang doorknob ng kanilang bahay kaya kinakailangang tawagan ni Ben si Pia para pagbuksan siya ng pinto. At pagpasok nga sa bahay, nagpahinga muna si Ben sa kanilang sala at nanood ng isang palabas. Nang nakaramdam na si Ben ng antok, umakyat na siya sa kwarto nila ni Pia. At pagpasok nga sa kanilang kwarto, nakita ni Ben si Pia na balisa, stress at walang imik. Tinanong naman ng mga pulis ang kanyang misis kung ano nga ang problema. Pero wala umano ikinuwento si Pia at nagsabi nga na sa kabilang kwarto na lamang siya matutulog. Gusto pa sanang makipag-usap ni Ben sa kanyang asawa, ngunit pinilit nga ni Pia na magpahinga na siya sa kabilang kwarto. Sinundan pa nga daw ni Ben si Pia sa kabilang kwarto, subalit hindi na siya nakapasok dahil nakalak na ang pinto. Pilit namang binuksan ni Ben ang kwarto kung nasaan ang kanyang asawa at niyaya na nga ito sa kanilang kwarto para sila ay matulog. Nakatulog naman ang dalawang mag-asawa. Subalit bandang alaunan ng madaling araw, nang napabalikwas na lamang sa kama si Ben nang narinig niya ang putok ng isang baril. Sinabi pa ng mga pulis na naawa siya sa kalagayan ng kanyang misis kaya niya ito tinakpan ng tela. At ang baril nga na sinasabi ni Ben na ginamit ng kanyang asawa ay itinago umano niya sa kanyang cabinet at wala itong nakalagay na bala. Sinabi din niya na isang beses naalala niya si Pia na nagpaturo sa kanya kung paano lagyan ng bala ang kanyang baril. Marahil ito daw ang naging dahilan kung bakit nagamit ni Pia ang baril sa kanyang sarili. Dagdag pa ni Ben, ilang buwan na daw na stress si Pia dahil kailangan niya ng pera para sa kanyang nanay na may malalang sakit. Sinabi pa ng pulis na buwan-buwan ay binibigyan niya ang kanyang misis ng 25,000 pesos
para sa gamutan ng kanyang biyenan. Inamin din ni Ben na madalas silang magkaroon ng away ni Pia ng mga nakaraan dahil nga sa pera. Naniniwala nga si Ben na nagkaroon ng labis na kalungkutan si Pia kaya niya nagawang kunin ang sarili niyang buhay. Bagay na hindi naman pinaniwalaan ng mga kamag-anak ni Pia. Ayon nga sa nanay ng biktima, napakasakit nga na mawala ng anak lalo na at may anak ding iniwan si Pia. Labis nga ang pagdadalamhati na naramdaman ng pamilya ni Pia. Ayon din sa ginang, sinabi ni ito na hindi siya naniniwala na kinuha ni Pia ang sarili nitong buhay. Wala daw kasing sinyales na may mabigat na pinagdadaanan si Pia bago nga mangyari ang insidente. Sinabi din ng mga kaanak ni Pia na nung mga nakaraan ay masaya pa ngang nagbakasyon si Pia kasama ang kanyang anak. Iginiit pa ng ginang na ang kanyang anak na si Pia ay right-handed kaya tila imposible na nagawa niyang barilin ang kanyang sarili gamit ang kaliwang kamay ng biktima. Dahil nga sa pagdududa ng pamilya ni Pia, mas nilaliman ng mga pulis ang kanilang investigasyon. Ilang beses nilang kinausap ang huling kasama ni Pia. Walang iba kundi ang asawa niyang si Ben. Sumailalim si Ben sa isang paraffin test. Pero habang tumatagal ang interogasyon ni Ben sa police station, napansin ng mga otoridad na paiba-iba na ang salaysay nito. At June 22, 2020, 2 araw matapos masawi ni Pia, formal nang kinasuhan ng unintentional murder ang asawa niyang pulis na si Ben. At ayon nga sa balita, lumalabas sa paraffin test na si Ben ang nagpaputok ng baril ng oras na mamatay si Pia. Samantalang negatibo naman sa paraffin test ang biktima na si Pia. Agad namang ikinulong si Ben at tinanggal sa posisyon sa pagkapulis. At ilang araw nga matapos siyang makulong, umamin na si Ben sa totoong nangyari. At ayon nga kay Ben, nag-away sila ni Pia ng oras na iyon at tinutukan niya ng baril ang kanyang misis. At sa galit nga ng pulis, hindi na niya napansin na bigla na lamang niyang nakalabit ang baril na nagresulta sa pagkamatay ng kanyang misis. At makalipas ang 1 buwan, nag-apply si Ben para siya ay payagan ng korte na makapagpiyansa. Pinayagan naman ang pulis ng korte na makapagpiyansa at si Ben nga ay nagbayad ng 899,000 pesos para makapagpiyansa. Hindi naman nagustuhan ng pamilya ni Pia na pinayagan ng korte na makalaya si Ben kahit na nakapatay ito ng tao. Iginiit nila na posible daw na tumakas pa ang suspect na si Ben dahil malaya nitong magagawa ang kanyang gugustuhin. At ayon nga sa balita, pinayagan si Ben na makapagpiyansa dahil ang pulis ay maayos namang nakipagtulungan sa kanilang investigasyon. At June 15, 2020, nang lumabas na nga ang hatol kay Ben. At ang dating pulis nga ay napatunayang guilty sa pagpatay sa kanyang asawang si Pia. At si Ben ay hinatulan ng 20 years na pagkakakulong at inutusan ng korte na magbayad sa pamilya ni Pia ng 1.2 million pesos bilang danyos. Subalit agad namang umapela si Ben sa kanyang hatol. At habang wala pang resulta ang apela niya, pinayagan muli si Ben ng korte na makapagpiyansa. At sa pagkakataong na ito, ang pulis ay nagbayad ng 1.7 million pesos na piyansa. Nangako naman si Ben sa nanay ni Pia na kung bababa na ang final na hatol ng korte sa kanya, siya ay magpapakalalaki at haharapin ang kanyang parusa. At September 7, 2023, nang nakatakda na nga ang pagbaba ng hatol sa pulis para sa kanyang apela. Pero hindi sumipot ang dating pulis. Si Ben ay muling napatunayang guilty sa pagpatay sa kanyang misis at pinagtibay nga ng korte ang unang hatol sa kanya na 20 years na pagkakakulong. Subalit hindi na makita si Ben kaya naman nagbaba na ng warrant of arrest ang korte para sa kanyang pag-aaresto. Malungkot naman ang pamilya ni Pia na ilang taon na ang lumipas pero hindi naman nakulong si Ben at ngayon ay hindi na nga matagpuan ng mga pulis. Wala namang naging update sa kaso kung tuluyan bang naaresto si Ben o kung siya ba ay nakulong para sa pagpatay niya sa asawang si Pia. Ang pangalawang biktima naman sa ating kwento ay kinilalang si Putri Apriyani o tinatawag ng kanyang pamilya na Princess. Si Princess ay nagmula naman sa West Java sa bansang Indonesia.
Bunsong anak si Princess kaya naman mahal na mahal siya ng kanyang pamilya. Ang nanay naman ni Princess ay nagtatrabaho sa Hong Kong bilang domestic helper. Paborito si Princess ng kanyang mga tito at tita. Para kasi sa kanila, swerte ang hatid ni Princess dahil nakaligtas ito nung bata pa sa bingit ng kamatayan mula sa isang sakit. Simple, mabait at pala kaibigan. Ganyan ilarawan si Princess ng kanyang pamilya at mga kaibigan. Matapos nga mag-aral ng high school ni Princess, kailangan niyang mangupahan sa isang boarding house sa West Java para sa kanyang pag-aaral. Nakuha nga ni Princess ang room 9 na kanyang napili na dorm. Si Princess ay kumukuha ng kursong Bachelor of Science in Pharmacy sa isang vocational school. At matapos nga mag-aral sa isang pharmacy, nagtrabaho si Princess. At habang nagtatrabaho ang dalaga, nag-iipon siya ng pera para makapag-aral siya ng kolehiyo sa Jakarta. Ang ibang sahod naman ni Princess ay ipinapadala niya sa kanyang ama. Habang nagtatrabaho si Princess, mayroon siyang nakilalang isang lalaki. Ang lalaki na ito ay kinilalang si Alvian Sinaga, 23 years old o mas kilala bilang Alvin. Nagmula naman si Alvin sa Bandung, Indonesia. Nagkataon lamang na si Alvin ay nasa lugar sapagkat ang binata ay isang pulis at doon siya nakadistino. Nung una, magkaibigan lamang ang turingan ni na Princess at Alvin sa isa't isa. Pero hindi nagtagal, unti-unti nang nahulog ang loob ng dalawa sa isa't isa at nagkaroon sila ng isang relasyon. Hindi naman inilihim ni Princess sa kanyang kuya ang tungkol sa pulis. At ipinakita pa nga ng dalaga ang larawan ni Alvin sa kanyang kuya. Maayos naman at masaya ang relasyon ng dalawa. Hindi madalas mag-date ang dalawa at masekreto sila tungkol sa kanilang relasyon. Subalit, lahat nga ay nagbago ng August 2025 dahil sina Princess at Alvin ay napadalas na ang problemang pinansyal. Nang panahon na ito, nagkaroon ng problema ang pamilya ni Princess sa pagmamay-ari nilang sakahan at kinailangan nila itong isanla. Kinausap naman si Princess ng kanyang nanay na nasa Hong Kong at sinabing magpapadala siya ng pera para matubos na ang kanilang lupain. At August 4, 2025, nang nagpadala ang nanay ni Princess sa bank account ng dalaga ng 70,000 pesos bilang paunang bayad, pangtubos ng kanilang sakahan. At nang sumunod nga na araw, muling nagpadala ng pera ang nanay ni Princess na nagkakahalaga na 40,000 pesos. At sa ikatlong araw nga, nagpadala ulit kay Princess ang kanyang nanay ng 50,000 pesos. At sa kabuuan nga, ang bank account ni Princess ay naglalaman ng 160,000 pesos. At August 8, 2025 ng umaga, nang tinawagan si Princess ng kanyang tatay na si Karim. Inutusan ni Karim ang kanyang anak na ipadala na ng dalaga ang pera dahil aasikasuhin na ni Karim ang pagtubos ng kanilang lupa. At makalipas ang isang oras, tumawag naman si Princess kay Karim at sinabi na hindi na niya ma-withdraw ang pera dahil wala sa bangko ang suki na bank teller ni Princess. Lumipas pa ang ilang oras, sinubukang tawagan ni Karim ang kanyang anak. Subalit laking pagtataka ni Karim na hindi na sumasagot sa tawag ang kanyang anak. Ilang beses pang tinawagan ni Karim si Princess pero ni isang beses ay hindi na talaga ito sumagot. Maging ang nanay nga ni Princess ay hindi na matawagan pa ang dalaga. At nang araw nga na iyon nang nag-request ang nanay ni Princess na kung pwede ba siyang umuwi sa Indonesia dahil nawawala ang kanyang anak. Pumayag naman ang amo ng nanay ni Princess at agad na bumiyahe ang ginang papuntang Indonesia. At gabi na nga nang nakarating ang ginang sa Indonesia at hindi pa din niya makontak si Princess. Kaya naman nagtungo na ang pamilya ni Princess sa police station para i-report na nawawala ito. At dumaan pa nga ang isang araw pero hindi pa din umuwi si Princess sa kanilang bahay. At August 10, 2025 naman nang natanggap ng tatay ni Princess na si Karim ang tawag mula sa mga pulis. Ayon sa mga pulis, isang labi ang natagpuan sa dorm kung saan nakatira si Princess. Labis naman na kinabahan ang pamilya ni Princess at agad silang nagpunta sa dorm ng dalaga. At pagkarating nga ni Karim sa dorm ni Princess, dito na nila nakumpirma na ang labing natagpuan ay ang nawawalang si Princess. Brutal at hindi naman kaaya-aya ang sinapit ni Princess
sapagkat inapoyan pa ang labi ng dalaga. Labis naman ang pagdadalamhati ng pamilya ni Princess nang nakita nila ang biktima. Agad namang nagsimula ng investigasyon ang mga otoridad. At ayon nga sa doormate ni Princess, wala namang ibang nagpunta sa kwarto ng dalaga kundi ang kasintahan nito na si Alvin. At sa investigasyon nga napag-alaman na ang 160,000 pesos na laman ng bank account ni Princess ay nawawala. Nalaman din na ang pera na ito ay inilipat sa pamamagitan ng bank transfer sa account ni Alvin, ang kasintahan ng biktimang si Princess. Mula nga noon, itinuring na pangunahing sospek sa pagkamatay ni Princess ang pulis na si Alvin. Nahirapan naman ang mga pulis na hanapin ang lalaki. Hindi nila matrace ang cellphone ng sospek dahil iniwan ni Alvin ang kanyang cellphone sa kwarto ni Princess. Maging ang motor na kanyang pagmamay-ari ay iniwan niya sa dorm ng kanyang kasintahan. Subalit ipinakalat ng mga pulis ang larawan ni Alvin bilang sospek sa iba't ibang mga lugar. At August 14, 2025 naman, nang inanunsyo nga na si Alvin ay dishonorably charged na mula sa kanyang pagiging pulis matapos siyang idineklarang sospek sa pagkamatay ni Princess. At August 24, 2025, nanaginip naman ang isang tito ni Princess at sinabi nga na gusto ni Princess na alayan siya ng bulaklak kung saan siya namatay. Agad namang itong ginawa ng pamilya ni Princess. At makalipas nga ang ilang oras, natanggap nila ang tawag mula sa mga pulis na sa wakas ay naaresto na nga nila si Alvin. Laban pa nga ang dating pulis sa mga pulis na umaresto sa kanya. At nang tuluyan na ngang mahuli, biniyahe si Alvin pabalik sa Indramayu. At August 26, 2025 nang pinakita ng mga pulis sa media ang suspect na si Alvin. At ayon nga sa mga pulis, inamin ni Alvin ang pagpatay niya sa kanyang kasintahan na si Princess. Sinabi pa ng mga pulis na si Alvin ang nag-send sa kanyang account ng pera na nasa bank account ni Princess. Tikom naman si Alvin sa kanyang naging motibo sa pagpaslang sa kanyang kasintahan. Pero ayon sa mga sabi-sabi, lulong umano sa utang si Alvin dahil siya ay naadik sa online gaming bago mangyari ang krimen. Kalaunan, kinasuhan nga si Alvin ng murder at theft. Nagsagawa din si Alvin at ang mga pulis na maikling reenactment ng krimen. Sa ngayon ay nakakulong nga si Alvin at maaari siyang maharap ng habang buhay na pagkakulong o hatol na bitay para sa pagpatay niya sa pharmacist na si Princess. Marami pong salamat sa inyong panonood. Meron ba kayong mga kwento na gusto nyong i-share sa ating mga manonood? O kung may personal po kayong kwento na gusto nyong i-feature sa ating channel, i-comment down below nyo lang ang inyong mga suggestions. Para naman po sa dagdag kalaman, i-subscribe nyo din po at i-follow ang ating iba pang YouTube channel katulad ng Tagalog Facts and Mysteries by DJ Sean at Manila Boy Wonder Philippines. Marami pong salamat sa pagsuporta nyo sa aming mga channel.